So ayan mga sir, may ginawa tayong Toyota GLI. Ayan. Ito yung box niya mga sir. Ito. Ito yung box niya dati. 4EFE. Ayan. Ang problema nito mga sir, lagi siyang namamatay. Kaya pinalitan ng ibang computer box. Ito yung kinabit. Ito. Pang Toyota GLI din to para siyang para siyang automatic na computer box ito. Halos magkaparehas lang. Ito yung luma niya. Ito, tatlong socket din. Pero pagdating dito, magkaiba na kasi medyo malaki yung isa. Ito yung bagong kinabit nila. Tapos ito yung luma. Ang problema nito, laging namamatay. Ito naman, yung kinabit nila, ang problema din, walang minor. Ito. Kaya i-troubleshoot natin. Ito yung cover niya. Ito. Ito E40E. For EFA gap din siya. Tapos ito naman yung original. Ayan. Troubleshoot natin guys. Ito yung box niya. Try nating i-repair kung makakaya lang. Okay. Mga guys, mga sir, may ginawa tayong Toyota GLI. Ang problema nito, laging namamatay. Tapos pag pinatakbo mo, pag mainit na yung makina, yun, namamatay sa Toyota GLI. Ayan. Na-troubleshoot na namin to kahapon. Hindi ko lang na-videoan kasi medyo gabi na. Ito. Nabaklas na namin tapos tiningnan na namin yung box. Ang problema ng box na ito, kinonvert na pala to. Ito, madaming socket na. Ayan. Daming socket. Na-troubleshoot na namin to. Kasi dati umaandar daw to. Yung ginawa ng electrician. Yun, ayun ang mandar. Dati ang problema nito, namamatay-patay lang. Pero ngayon, ayun na talaga. Ayun na talaga mag-start. Ayan. Daming socket kinonvert na. Ng ibang computer box. Ayan. Hindi ko lang napakita kahapon kasi medyo gabi na. Oh, hindi mo muna pa. Ito. Urula. Saan yung box pa? Ito yung box niya. Kinonvert na. Ito. Yung nakalagay dito 2E 4DE pero 4EF pa rin. Ayan. Diba, kabit mo pa. Diyan ka, kabila. Ayan guys, ito naputol din. Ito dito yan nakakabit. Natanggal. Ito, dito yan. Ayan, nakakabit na pero babaklasin ko ulit kasi natanggal pala to. Ayan, hindi ko lang nakita to kagabi. Okay. Ayan guys, dito kami sa talyer to. Ito rin ayaw mandar. Marami siyang customer dito. Ayan. Tapos yung mga Montero. Ito. Shop din to, talyer. Ayan. Sa sa boundary ng Dasma tsaka Silang. Doon sa malapit sa Arco. Ayan. Try natin. Kabit yung box. Na-repair ko na.
So ayan guys, nakabit na natin yung battery tsaka box. Try natin yun. Ayun, may check engine. Try natin pa startin. Wala na. Ayan guys, try natin pa start. Ito dati bago sa umi-start, iririkta ko muna sa box bago sa i-start, tapos apak-apakan mo pa yung gasolinador. Ayan, ito hindi ko na inapakan. Try natin pa start. Ayun, ang tining ng andar Ayan, hindi ko na nirekta. Yung box niya converted na, ibang box na yung kinabit, maraming sakit na. Ayan, makita ko, ayan, may bakanting sakit. Ayan, may bakanting sakit din, isa. Tapos isa din ito may bakanting sakit din ito. Ayan, bakanting sakit yan. Tatlo yung bakante nya, kinonvert na. Ewan ko kung sino yung nag-convert dito. Yung sa akin lang, ni-repair ko lang yung box. Try natin i-rev. Baka walang pwersa. Ayan guys, parang nag-okay. Balik natin ang cover. Dating ni boss, kapit mo ang cover. Saan? Yung cover ba dyan? Di, maya na para makita nila. And guys, kahapon yung pinuntahan namin to kahapon. Ang problema nito, pagdating dito sa shop, umaandar pa to. Kumuha sila ng ibang electrician. Yun. Sabi ng may ginawa yung electrician dito sa box. Yun, ayaw na mag-start. Dati umandar, pagdating dito ayaw na troubleshoot ko, may problema yung box. Tapos kahapon try naming papaandarin, ayaw talaga. Pero pag may nirerekta ako doon, aandar siya, pero ang pangit ng andar. Walang ahon, hanggang ano lang siya, hanggang 2.5 RPM. Ayan, pag-apakan mo dito namamatay. Pag piniga mo, yung diniin mo agad. Pero pag dandahan lang, hanggang 2.5 lang siya. Para siyang naglulo power. Ayan, hindi ko lang nabidyohan kasi medyo madilim na kahapon. Napunta kami hapon na din. Ayan, ngayon dinala ko yung box, na-repair natin. Ngayon okay na. Ayan, tining na ng andar. Kahapon ayaw talaga. Pag irerekta ko tsaka sa andar, pero hanggang 2.5 lang low power. Ayan, tining ng andar guys. Ayan, troubleshoot kahapon, fuse, relay, wiring, sensor, map sensor. Ito troubleshoot. At check ko yung kuryente kahapon, meron siya pero ayaw pa rin. Sa injector meron din pero ayaw pa rin magtuloy. Ayan, wala akong scanner kasi iba yung salpakan ng scanner nya. Ito, diagnostic port, iba yung saksakan ng scanner. Kaya yung ginawa ko dito sa TE1, tapos sa kabila E1, dinugtong ko lang nito para magpa-flashing yung ano nya, yung check engine light. Ayan guys, dito na yung may-ari ng shop.